Kadalasan, ang pag-ibig sa hindi tamang tao ay nagdudulot ng trahedya, at kung minsan, ito pa ang nagiging dahilan ng pagkakagawa ng karumal-dumal na krimen. Samahan ninyo ako at alamin kung ano ang nangyari kay Mary Elizabeth Pennington Dunning na humantong sa kanyang kamatayan sa kamay ng kalaguyo ng kanyang asawa na si John Dunning. Ang tinutukoy na kalaguyo sa kwentong ito ay si Cordelia Botkin, isang pangkaraniwang babae na sumuway sa tradisyon at dinulat ang kanyang komunidad sa kanyang mga nakakagimbal na ginawa. Mula sa kanyang nakakagulat na relasyon hanggang sa kanyang mapanirang paghihiganti, ang kwento ni Cordelia ay puno ng pagnanasa, pagtataksil, at pagpatay na nag-iwan ng pangmatagalang marka sa kasaysayan. Si Cordelia Adelaide Botkin ay ipinanganak noong mga bandang 1854 sa Kansas City, Missouri. Noong 1872, nagpakasal si Cordelia kay Welcome Botkin at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Beverly. Namuhay sila sa Stockton, California, kung saan nagtrabaho si Welcome bilang isang broker ng trigo. Ngunit nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at naghiwalay. Noong 1875, nakilala ni Cordelia si John Preston Dunning. Bagamat halos 10 taon siyang mas matanda kay John, nagkagusto si John sa 41 anyos na may asawang si Cordelia. Kahit na humaling si John kay Cordelia, siya ay kasal kay Mary Elizabeth Pennington Dunning at mayroon silang isang anak na babae na pinangalanan nilang Elizabeth. Nanirahan ng mag-asawang ito sa 2529 California Street sa San Francisco. Ang mga magulang ni Mary ay sina Congressman John Brown at Rebecca Rowan Pennington ng Dover, Delaware. Napakataas ng tingin ni Cordelia sa kanyang sarili, sa kabila ng kanyang masungit na hitsura at pagtanda. Ipinagyayabang niya ang pagkuha ng litrato sa mahigit 100 pose. Ang paborito niyang pose ay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at mga siko, maituturing na malandi para sa Victorian era ng Amerika. Kung may mas mahal pa siya kaysa sa sarili niya, tiyak na si John Dunning iyon. Nakilala ni Cordelia si John habang nagbibisikleta siya sa Golden State Park. Si John ay isang mas mahusay na manginginom at sugarol kaysa sa isang mabuting asawa. Naglingkod siya bilang Associated Press Bureau Chief sa San Francisco. Sa kasamaang palad, nawalan ng trabaho si John nang mahuli siya ng kanyang amo na nangurakot ng mahigit $4,000 para bayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal. Si Cordelia at John ay nagkaroon ng isang mainit na relasyon sa loob ng 3 taon. Nang malaman ng asawa ni John na si Mary Elizabeth ang kanilang relasyon noong 1876, siya ay labis na nasaktan. Ngunit nagpasya siyang ikibit balikat na lamang ang natuklasan dahil ayaw niyang gugulin ang kanyang panahon sa mga kabalastugang ginagawa ni John. Si Mary, isang napakarelihiyosa na babae at pinalaki ng kanyang mga magulang na kagalang-galang. Dahil sa kanyang natuklasan, kinuha niya ang kanilang anak na babae, si Elizabeth, at umuwi kaagad sa bahay ng kanyang mga magulang sa Dover. Nanirahan si Cordelia sa Victoria Hotel. Nagrenta rin si John ng isang kwarto doon upang mas madali ang kanilang lihim na relasyon. Isang beses, nabanggit ni John sa kanyang kabet na mahilig sa tsokolate ang kanyang asawa at mayroon siyang kaibigan na nakatira din sa kanilang lungsod na si Mrs. Corbali. Ngunit sa kalaunan tila nagbago ang lahat at nagpasya si John na humiwalay na kay Cordelia. Dahil magaling naman si John sa pagiging journalist, siya ay nabigyan ng pagkakataon na mag-cover ng digmaan sa pagitan ng Espanya at Amerika. Sinabi niya kay Cordelia na pagbalik niya, babalik siya sa kanyang asawa at anak sa Dover, hindi na sa kanya. Nakiusap si Cordelia at sinabing pag-isipan niya muna, ngunit buo na ang desisyon ni John na makipagbalikan na sa kanyang asawa, hindi na siya babalik sa San Francisco, bagkus sa Dover na siya uuwi pagkatapos ng kanyang trabaho. Labis itong ikinalungkot ni Cordelia at umiyak ito ng todo habang si John ay nagpaalam sa kanya. Dahil sa kanilang paghihiwalay, nawala ng katinuan si Cordelia sa ideya ng pagkikita ni John sa kanyang asawa. Sumulat siya ng mga nakakagalit na sulat kay Mary na may babala na kung tatanggapin niya uli si John may masamang mangyayari.
Isang araw, dahil sa matinding selos na nararamdaman, nagpunta si Cordelia sa old drugstore kung saan bumili siya ng 2 ounces ng powdered arsenic, isang nakakalason na kemikal. Naging interesado siya kung paano namamatay sa pagkalason ng arsenic. Inilalarawan ng mga kaibigan ang kilos ni Cordelia sa mga buwang iyon na pawang nawawala sa sarili at halos nahihibang. Noong Hulyo 31, 1878, bumili siya ng isang kahon ng chocolates mula sa Market Street Candy Store sa San Francisco. Binili ni Cordelia ang mga chocolates at nagtanong sa clerk na si Emma Herbert na itatago ito sa isang simpleng kahon at mag-iwan ng espasyo para sa isang regalo. Sinunod naman lahat ni Emma. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang tindahan ng novelty na tinatawag na The City of Paris at bumili ng isang handkerchief. Inayos ni Cordelia ang pakete ng maayos na walang bahid na pagkakilanlan. Ang kahon ay sosyal at walang logo na kinakailangan upang ikonekta ito sa Market Street Candy Store o sa kanya. Ang mga chocolate bonbon sa loob ay mayroong nakalagay na nakamamatay na halaga ng arsenic. Inilagay ni Cordelia ang handkerchief sa ibabaw, at ang ibaba na sulok ay may bordado na nagsasabing The City of Paris. Ang sulat ay nagsasabing With love to yourself and baby Mrs. C. Si Cordelia ay hindi naglagay ng return address ng kanyang ipadala ang kahon mula sa Ferry Station Post Office sa San Francisco noong Agosto 4, 1878. Ang kahon ay nakasulat kay Mrs. John D. Dunning at dumating sa Dover Post Office 5 araw matapos ito ipadala. Pinapunta ng pamilya Pennington si Harry, ang pamangkin ni Mary, upang kunin ang kahon. Inabot ni Harry ang kahon kay Mary. Walang dahilan para sa kanya na isipin na mayroong nakapadala ng candies na may lason sa kanyang bahay. Kasama ang kanyang kapatid na si Ida din, 2 maliit na anak ni Ida, at 2 kaibigan, kumain sila ng chocolates habang nag-uusap sa veranda. Halos agad na nanghina at nagsuka ang lahat ng kumain ng chocolates. Kumain ng mas maraming chocolates kaysa sa iba si Mary at si Ida. Kinabukasan, pumanaw si Mary Elizabeth Dunning. Sinundan siya ni Ida sa kamatayan noong Agosto 11. Ang ama ni Mary ang agad na nag-imbestiga nang makita niya na ang sulat sa pakete ng tsokolate ay pareho sa sulat ng mga anonymous na liham na natatanggap ng kanyang anak. Ang unang taong gustong kausapin ng pulisya ay si John, asawa ni Mary. Agad na pumunta si John sa Dover nang malaman niyang patay na ang kanyang asawa. Nang ipakita sa kanya ang pakete at mga sulat, alam kaagad niyang ang kanyang kabit na si Cordelia Botkin ang may kasalanan. Si Deo Wood, isang chemist, ang nag-examine sa mga chocolate at nakumpirma na mayroong arsenic ang mga ito. Biglang naalala ni John na sinabi niya kay Cordelia ang pagkagusto ng kanyang asawa sa mga chocolates, at ang kaibigan nitong si Mrs. Corbally o Mrs. C. Ang detective Dick McBee ay nagdala ng ebidensya sa San Francisco at nagbigay si John ng mga love letters na ibinigay sa kanya ni Cordelia. Si Theodore Kika, isang eksperto sa pagsusuri ng kamay, ay nakumpirma na si Cordelia ang sumulat ng liham na kasama ng kahon ng binalot na candy, pati na rin ng mga anonymous na liham. Pinangunahan ni Chief of Police Isaiah Lees ang investigasyon. Ang unang hakbang ay makuha si Cordelia sa kustodiya bago siya tumakas. Hindi ito mahirap. Nasa Stockton siya kasama ang kanyang hiwalay na asawa at anak. Sa mga susunod na araw, nakilala at naalala ng mga clerk mula sa candy store, drugstore, at novelty shop si Cordelia. Si Miss Hennelly mula sa market shop ay nagpatotoo na ang box na ipinadala sa Dover ay katulad sa binibenta niyang box kay Cordelia. Ang postal clerk na tumulong kay Cordelia nang mag-mail ng package ay si John Dunigan. Natural na naalala niya ang box na may address kay Mrs. John Dunning dahil kahawig ito sa kanyang pangalan. Dahil ang krimen ni Cordelia ay walang katulad, dahil naganap ito sa pamamagitan ng koreo sa 2 jurisdiksyon, isang mahabang pagtatalo ng mga abogado sa Delaware at California ang naganap. Sa kalaunan nagpasya ang Korte Suprema na si Judge Carol Cook ang magsasagawa ng pagdinig sa San Francisco. Noong Disyembre 30, 1878, hinatulan ni Judge Cook si Cordelia Botkin ng 2 bilang ng pagpatay sa unang antas. Noong Pebrero 4,
ibinigay niya ang hatol na habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos ng kanyang hatol, si Cordelia ay ipinadala sa Branch County Jail sa halip na sa San Quentin State Penitentiary. Sa kasamaang palad biglang pumanaw ang asawa ni Judge Cook at madalas niya siyang binibisita sa kanyang libingan. Isang linggo, papunta si Hukom sa puntod ng kanyang asawa. Sa kanyang paglalakad, siya ay nagulat na nakita si Cordelia na sumakay sa isang streetcar at walang kasamang mga gwardya. Matapos itong imbestigahan, natuklasan na si Cordelia ay nagbibigay ng mga sexual na pabor upang magkaroon ng kaunting kalayaan. Matapos ang malakas na lindol sa San Francisco, noong 1906, sobrang siksikan na ang kulungan at hindi na makatugon sa mga pangangailangan ng mga bilanggo kaya napilitan na ilipat si Cordelia sa San Quentin. Matapos ang lahat, si Cordelia ay namuhay sa bilangguan sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Sa kanyang mga huling taon, ang mga tao na mahal ni Cordelia ay namatay ng sunod-sunod. Ang kanyang asawa na si Welcome ay namatay noong Mayo 2, 1904 dahil sa parehong kondisyon sa puso na magpapahirap sa kanyang anak sa susunod na taon. Ang kanyang ama ay namatay sa Healdsburg, California, noong 1900. Ang mahabang panahon ng pag-inom ay nakahabol kay John Preston Dunning at namatay siya noong Abril ng 1907. Natural lamang na nalulungkot si Cordelia. Ang kanyang kalungkutan ay napakalaki na nagsimula itong makaapekto sa kanyang kalusugan. Kung siya ay nagsisisi dahil sa pagpatay kay Mary Elizabeth Dunning at sa kanyang kapatid, o nagsisisi dahil nahuli siya, ay di na malalaman. Noong Marso 7, 1910, si Cordelia ay pumanaw sa bilangguan. Ang kanyang death certificate ay nagtala ng dahilan ng pagkamatay na pamamaga ng utak dahil sa malalim na kalungkutan. Siya ay 56 taong gulang. Ang kwento ni Cordelia Botkin ay nagbibigay babala kung paano ang pakikiapid, obsesyon, selos at paghihiganti ay maaaring magdulot ng isang mapait na kahihinatnan. Ano ang masasabi ninyo sa buhay ni Cordelia Botkin? Sa kasalukuyan, posible pa rin bang mangyari ang ganitong krimen? Sa iyong pananaw, posible kayang napigilan ang krimen ni Cordelia Botkin? Kung gayon, anong mga hakbang ang maaaring naisagawa upang maiwasan ito? Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento, this is Sunny of Sunny's Tagalog Crime Stories.